Tatlong miyembro ng isang news team ng TV5 ang sugatan ng masabugan ng isang improvised explosive device habang nagko-cover sa Maguindanao. Nasa ligtas na lagay naman sila ngayon. Damay din sa insidente ang ilang sundalo at sibilyan. Para sa detalye, nag-ulat ang spot si Chino Gaston. Chino? Nasabugan ng isang improvised explosive device ang crew ng TV5 habang nagko-cover sa Dato Salibo sa Maguindanao. Kinilala mga miyembro ng TV5 crew na sina Ray Ladaw, assistant cameraman na hindi naman nasugatan, Adrian Bulataw, cameraman na nagtamo ng sugat sa mga binti at paa, at Jeff Caparas, reporter na nagtamo naman ng sugat sa bewang. Sabi ng reporter na si Jeff Caparas, binivideohan nilang isa pang naunang sumabog na IED nang biglang sumabog malapit sa kanila ang pangalawang bomba. Bukod sa tatlong mediaman, may ilang sundalo ang nasugatan sa pagsabog maging ang ilang sibilyan. Sa huling impormasyon na ibinigay ng 6th Infantry Division, 6 na sundalo at 6 na sibilyan ang nadamay sa nasabing pagsabog. Dinala agad ang mga biktima, kabilang ng TV5 crew, sa 6th Infantry Division Headquarters sa Awang Dato Odin Sinsuat malapit sa Cotabato City sa pamamagitan ng pag-airlift o pagsakay sa chopper kaninang mag-alas 10 ng umaga. Nangyari ang pagsabog 2 araw matapos makubkob ng militar ang tatlong kampo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF malapit sa lugar na ikinamatay ng higit sa 50 rebelde at isang sundalo. Narito ang mga nakuha nating pahayag. Pagpihit ko lang ng konti, mga 2 hakbang, biglang sumabog na. Paglingon ko, may mga civilian na sakay ng tricycle. Nadamay yung aking 4 na civilian na nadamay. So, nag-rush na ako dun sa sasakyan namin. Sinet ko. Nakita ko yung camera nakayuko na siya. Hindi niya gumagalaw. Kasama po sila ng 6th Infantry. And then, nagkataon nakabuntot sila doon dahil ang advice ko sa kanila, huwag silang pumasok na walang kasamang security dahil volatile nga ang situation. Sa hindi mo akalain na lalagyan dahil nasa highway lang eh. Opo. Malapit sa sentro ng poblasyon. Inaalam pa ngayon ng mga otoridad kung anong uri ng pampasabog ang ginamit at kung target nga ba talaga itong mga kasama natin sa media. Pero alam naman, inaalam din kung ano bang gamit na triggering device. Dahil dito, karaniwan, nakapunta ka na rin dito, ang ginagamit ng mga triggering device dito sa Central Mindanao na mga improvised explosive device ay kung hindi two-way radio, cellphone. Ibig sabihin, yung bomber na nag-trigger ng itong pangalawang bomba na sumabog ay may line of sight. Kaya alam niya na nagko-cover di lamang ang TV5 doon, kundi maging nandun din ang presence ng mga sibilyan na nadamay nga dito sa pinakahuling pagsabog. Jun. Chino, so nirule out na yung landmine. Mukhang nakasentro sila doon sa remotely detonated itong IED na ito. Tama ka dyan, Jun, kasi ang sumasabog naman talaga dito, yung mga remotely activated device. At pagkwento nga ni Jeff Caparas sa atin kanina, nagko-cover sila ng primary explosion. Yung unang explosion, yun yung kino-cover nila, nang biglang may sumabog lamang daw dito sa kahabaan ng highway na isa pang pagsabog na siyang ito na yung explosion na dumamay nga sa kanila at ikinasugat ng mga sundalo at iba pang mga sibilyan. Nag-cover sila doon, Chino, at napunta doon yung mga sundalo dahil may primary explosion. Tama ka, John. Sinisecure ng mga sundalo yung lugar at nung dumating itong crew ng Channel 5 ay agad naman nilang kinover. At syempre, yung mga sibilyan naman na nandun sa lugar dahil matao yung sinasabing lugar ay agad namang nag-usyoso at tumingin din kung ano yung ginagawa ng crew at ano rin ginagawa ng mga sundalo. Kaya nung nangyari yung secondary explosion, yun ang pagtataya natin na alam ng mga bombers na maraming tao doon kung kaya't palaisipan pa rin bakit nga pinaputok ito kahit na may mga sibilyan at merong miyembro ng media doon sa lugar. Exactly. Yun yung point, Chino. Yun ang nakakatakot eh. Yung primary explosion nangyari para pumasok yung mga sundalo, para pumasok yung sibilyan, para pumasok yung media. Saka pinaputok naman yung secondary explosion. Parang ang nangyari, tinrap sila doon. Tama ka dyan, John. Yung hinala kasi natin dito, batay na rin sa, alam natin dito sa mga tinatawag na tactics dito sa mga terrorist activities. Yung first explosion ay mag-a-attract talaga o nagsisilbing attraction doon sa mga security forces. Pagdating ng EOD, i-clear yung lugar
At usually, ang ginagawa ng mga kalaban ng gobyerno ay iti-trigger yung secondary device kapag nandun na yung mga authorities at nandun na rin yung mga sundalo para i-secure yung lugar. Kung kaya't hindi malayo na ito rin ang nangyari dito sa insidenteng ito. Chino, isa na lang, kayo naman, ikaw at ang iyong team, kumusta naman? Hindi naman kayo nalagay sa peligro? Hindi naman, Jun, alam mo, dumaan tayo dito sa sinasabing lugar kung saan nangyaring explosion kahapon. At sa katunayan, kaninang madaling araw ay nakumbidahan din tayo na sumama dito sa panibagong pagpasok nga ng militar doon sa ilang mga kampo na nakubkub nga ng militar sa area ng BIFF. Pero medyo na-late lang tayo ng konti kung kaya't hindi tayo nasama dito sa unang pagpasok ng TV5 kung yun na nga, na kung saan tisod nila o nadat na nila itong IED na unang sumabog at saka kinover na nila. Pero yun na nga, unfortunately, sumabog yung secondary explosion at marami sa kanila ang nasugatan. Okay lang yun. Ang importante, ligtas kayo at ang inyong team. Maraming salamat sa iyo dyan. Ingat kayo, Chino Gaston.